taga saan po kayo, ma'am? Taga Dasma po. Taga Dasma, Cavite. Yung anak nyo ilang taon na? 34 yata yun. Ang kasal ba siya? Hindi po. Yung dalawang anak niya, Sa una po, hindi rin sila kasal. hindi sila kasal. Okay. So, kakilala nyo ba yung kinakasama po ng anak nyo na si Ma'am Opo. Carmesita? Si Michael. Michael, taga Bicol. Bicol po. Ang tagal na ba sila ng anak nyo? Oo. Like, tagal ng relasyon nila? Matagal na ba? Opo, matagal po raw yata po. So, dati ba, ma'am, nung pupunta ba si Ma'am Carmesita sa Bicol, bumabalik naman siya? Yung una po, bumabalik siya. Pero yung nandito sila, nagsasama yan. Ginugulpi niya yung anak ko na yan. Sino gugulpi ng anak Yung niya? si Michael, oh. Sinasaktan? Opo. Okay. Tapos, yun nga pong inaalala ko na ang cellphone niya siguro kaya hindi maano-ano dahil baka ang humahawak siya. Kasi ilang cellphone na po nasira niyan ng anak ko. Mhm. Doon sa yung lalaki na yan. Ginugulpi niya kasi yung anak asawa ko po namatay. Mhm. Bastos po yan. Hindi niya ginalang yung tatay niya. Ano po yung nangyari doon, ma'am? Sinampal niya yung anak ko. Tapos, siniraan niya po ng damit. Tapos po, pinaano ko siya. Sinumbong ko po doon sa barangay. Hinabol po namin siya. Sinumbong ko sa barangay. Pina-counseling ko nga po kasi yun nga, salbahe yan. Sabi ko, ginugulpi niya yung anak ko. Hindi ko po sana kaya lang napupuno na po ako eh. May balita ba kay Ma'am Carmesita? Like, di ba nung June 7 siya nagpaalam? May nakausap po pa rin ba siya mga recently lang, itong August? Hindi ko pa po siya. Nung July? Yung July po, yung dumating siya, nabigla nga po ako. Galing sa abroad. Tapos, nagtagal-tagal po nga siya, 4 na araw. Ngayon sabi niya, alis na muna ako na punta ako sa Bicol. Sabi ko, sige, uwi ka ba ako kagad? Sabi niya, oo. So, yung last contact nyo sa kanya noong June 7, yun yung Opo. nagpaalam siya pa Bicol. Opo. After that, wala ka ng contact sa kanya. Wala na po. May balita ba kayo sa kalagayan niya? Kung kamusta na siya? Or ano? May impormasyon ba kayo? Ang sabi po ng hipag niya, nag-iisda daw yun po yan siya ngayon doon. Nangingisda daw po, sinasama siya ata ng lalaki. Pero walang ebidensya, like sabi na ng hipag niya, walang picture o ano. Lumapit na ba kayo po sa pulis Wala pa po. para ipa-imbestigahan? Kasi kung sinasabi nyo na sinasaktan pala ni Michael yung anak nyo, medyo delikado yan, especially nga ang doon pa sa lugar ng lalaki sa Bicol. Yun nga po eh. Ireklamo natin to, ma'am, sa mga proper authorities, no, para mapaimbestigahan. Mapahanap na din natin, ma'am, si Ma'am Carmesita kasi hindi na pala siya nakapag-contact sa inyo since Opo. June 7 pa. Better, ma'am, nga maalam na kung saan siya kasi medyo delikado, especially babaeng anak nyo, dinala pala siya ng kapartner sa Bicol. Tapos sinabi nyo, bastos niya, saktan, ano. Oo, So, baka nasa Ano po peligro yun, yung buhay niya. nagbibisyo po yung lalaki. May bisyo. Ano yung bisyo niya? Siya po. Ayun, ma'am, mas mabuti siguro, ma'am, isumbong natin talaga to sa police para ma-action naman, bigyan blatter report, makakoordinate din ng ating PNP dito sa DASMA, makakoordinate nila dun sa Bicol, mapapahanap yung lalaki mismo. Hello, Ma'am Carmesita, good afternoon. Hello po. Ma'am, andito ngayon yung mami nyo, si Ma'am Enriquita. Umiiyak, hinahanap kayo, kinakamusta yung kalagayan nyo. Ma'am, kamusta kayo dyan sa Bicol? Okay naman po ako. Bakit humantong pa sa ganito? Nakakausap ko naman po yung anak ko na, alam mo yan. Nakakausap ko si Ate Linda, nakakausap ko si Ate Merly. Hindi ako nawawala ng 1 buwan pa lang. Pinapabayaan mo yung anak ko si Tang. Mag-aaway kami ng kuya mo. Pabayaan, alam mo yan. Kakarating ko lang ng July Pinapabayaan mo 4. yung mga Umalis anak ako mo. July 9. Nanay naman, ano ba yan? Bakit si ate hindi na ganito? Bakit ako? Oo nga, hindi ko nga ginanitong ate mo. Namimiyasa Ano ba kayo sa akin. Yung mga anak nyo lumalaki sa akin. Tapos ipabayaan nyo. Wala naman ako ngayon na nagtrabaho. Wala ng tatay nyo. Alam ko Pabayaan nga nyo yun pa eh. ako ngayon. Yun na nga, Nay. Sabi ko nga, kasi nagkuha ng motor, saglit lang. Sabi ko, magpapadala ko, Saglit nagpadala ka. kay Ikay, nagpadala Pero yung ko mga ngayon. anak ko, hindi mo Nay, kilala mo iniintindi. ako. Ma'am Carmesita, ganito Since June 7, hindi ka na daw nag-usap dito kay nanay. Siyempre, as a mother, siyempre worried sa kalagayan mo. Kasi Hindi, yung partner nyo daw, may bisyo na sinasaktan ka pa. So, siyempre, nag-aalala yung nanay nyo. At saka alam nyo, Ma'am Carmesita, this is not the proper way that you would repay your mother. Senior na siya. So, nung kabataan niya, nagsakripisyo sa sayo. Binigay ang buong oras niya para bigyan ko yung magandang buhay. Tapos ito yung pag-repay nyo sa kanya. Iwan yung mga anak nyo dito sa kay
mami nyo. Senior na siya. Papalagaan nyo pa siya sa mga anak nyo. It is your primary obligation as a mother. Hindi obligasyon yan ng grandmother. So kung ako sa iyo, kunin mo dito yung anak mo. Huwag mo na bigyan ng perwisyo pa. Itong si mami mo, matanda siya, 65 na siya. Hindi ka ba nahiya sa ginagawa mo? Pupunta dito, mami mo, iiyak, reklamo, hanapin ka pa. Mahal na mahal ka ng mami mo, kaya hinahanap ka. Kasi kung wala siyang paki sa'yo, hayaan niya kung saan ka. Kung sasaktan ka man ng ka-live-in mo ngayon. Pero pupunta dito kasi papahanap ka niya. Pinoproteksyonan ka pa niya. Tapos yan pa sasabihin mo na bakit siya nag-ano dito? Don't be an ingrate, no? Maawa ka dito sa mami mo. So kung ako sa'yo, kunin mo na yung anak mo dito or balik ka dito, kausapin mo anak mo, habang lumalaki sila, kailangan nila ng nanay. So magpakita ka. 2 months ka na nawala eh. July, August na. Pero August hindi- 15. Si Tang nagluloko Hindi po pa rin totoo pati yan, yung sir. anak mo si Maricar nagluloko, hindi na nag-aral. Nandun na palagi sa tumboy. Hindi po ba ako Tapos napaparinggan? napabarangay na nga Diniper daw, po ako napabarangay na ng yung anak mo. Brunei. Hindi na nagsasabi sa akin. Nasa barangay na nga, hindi nga nagsasabi. Nandun po ba ako? Hindi po 2 months. Nandiyan po yung ebidensya ko. July 4 po ako dumating galing Brunei. Hindi June. May June na. Sa Brunei pa po ako. Ano ba yung ginagawa niyo dyan sa Bicol? Ngayon po kasi siya po nagko-construction sa umaga. Tapos naglalaot po kami sa gabi. Parang nga masustentuhan ko yung anak ko kasi nakuha kami ng na motor para meron po kaming transportation. Yun po kasi tinapos muna namin ngayong 1 buwan kaya hindi po ako nakapagpadala nito mga nakaraang linggo. Ngayon lang po ako babawi kasi natapos na namin. Tsaka ako sila papadalhan. Alam naman po niya yun. Pag ako nagkakapera, Wala ka hindi ako sinasabing mabamo. ganun. Wala ka sinasabi. Basta umalis ka lang. Yung mga anak mo, hindi Sabi mo ko, iniintindi. Ma'am Carmesita, ganito na lang, no? Kasi kawawa talaga to si nanay, no? Matanda na, tapos ikaw pang iiyakan, no? Mahiya ka naman. Tapos anak mo to, obligasyon mo to, hindi to obligasyon actually ni nanay na palakin yung anak mo. Ikaw yung may primary obligation dito. So kung sinasabi mo nagpadala ka pero hindi nga natanggap eh, wala ka daw sinasabi. Ganito na lang ma'am, kunin mo yung anak mo. Kasi yun talaga yung issue dito ni nanay. Ba't mo iniwan sa kanya yung anak mo? Eh gusto mo pala pumunta ng Bicol, itadalhin mo anak mo doon. Kung dyan kang tatrabaho sa Bicol, itadalhin mo anak mo doon. Suportaran mo yung anak mo. Ba't mo dito iwan sa kay mami mo? Tapos matanda pa, kawawa talaga dito si nanay. Kung makita mo yung sitwasyon niya dito, kawawa talaga. Ayaw ng lalaki Alam na ko yan sa naman anak yun, niya. ano? Doon pa ho sila sa bahay. Ayaw niyan ng lalaki. Eh, isa pa ma'am, Ayoko talaga. Ito, ma'am. Ganito ang primary obligation ng anak, 'di ba, sa nanay. So dahil may bago ka ng kinakasama diyan, protektaran mo pa rin yung right ng mga anak nyo. Kasi sinasabi dito ni nanay, sinasaktan doon ng bagong kapartner nyo yung anak nyo nga dito sa kanya eh. So, gusto ko ngayon ito tanong namin sa'yo, kukunin mo ba yung anak mo dito sa kay nanay? Yes or no? kukunin po. Kung Kailan? sinabi po Kailan niyo mo po sa kukunin? yung anak niyo dito, kukunin ko naman po. Ma'am, Ano huwag po po kami yun eh? ditong dramahan at yak-yakan. Diretsuhan tayo dito ha? Yes or no? Kunin mo ba yung anak mo dito kay nanay? Opo. Okay, yes. Okay, Opo, kailan? opo. Malaking Kailan? yes, malaking opo. Okay, Lan. Ito po, makakuha ko na pamasahe. This week, kukunin ko kung pwede. Sige, kasi mag-uusap kami. Kukunin ko. O sige ma'am, ganito. Kukunin ko. Pag wala kang pamasahe, ang tutulong yung wanted sa radyo program ni Senator Idol Raffy Tulfo para bigyan ka ng pamasahe, uwi ka dito sa Manila, kunin mo yung anak mo. Kasi kung yan lang naman yung problema mo, wala kang pamasahe, kami na magbibigay ng pamasahe para sa'yo. Okay ba yan? Okay nga. Intindihan namin, ma'am, matanda na kayo. Siyempre, madami ng sakripisyo ginawa sa buhay, ma'am. It's time, ma'am, nga mag-enjoy din kayo ng buhay. Okay. Kasi alam naman niya yan. Yung tatay naman sana niya yung kinausap niya eh. Kung hindi niya kaya, ibigay nila sa akin. Hindi ko man nakukuha yan dyan, sir. Kasi may tatay yan dyan eh. Eh, yung tatay niya nga pinababayaan, magbibigay 100, 200. Saan kukunin pagkain? Ma'am Carmesita, okay, naintindihan kayo namin, pero ganito, ma'am, kasal ba kayo ng tatay o hindi? Hindi po. Oh, ayan, okay. Sa batas kasi, ma'am, under the law, if you are not married, yung children will be under the custody of the mother. So, ikaw, ma'am, ang may primary custody. Kaya, ikaw talaga, ma'am, ang may responsibilidad dyan sa anak nyo. At saka, wag mong iwan dito kay nanay. Kawawa na nga, 65 years old, senior na. Tapos, bigyan mo pa ng responsibilidad, bigyan pa ng sakit ng ulo, mahiya ka naman, ma'am. Mahirap na po magsalita pero 1 buwan
kumpara yung mga mahirap na lang po. Hindi ko na talaga masabi. Alam Nay, ko si alam mo Tang, yan. yung sinasabi mo to sa Alam ko na yung hindi na ate ako mo na hindi ko magsalita, ginanito dahil ako rin nag-alaga ng palaki tapos nag-asawa, iniwanan ako. Ngayon ganito na rin ka, gumaya ka sa kapatid mo. Yun ang hinaano ko. Mabuti no, buhay pa sa tatay nyo. Ngayon wala na. Alam nyo, may sakit pa rin yung kapatid nyo. Di kayo marunong makaunawa. Alam nyo, may kapatid kayo, may sira ulo na anak kapatid. Pasensya na, alam kong may kasalanan ako. Pero hindi ako ganun kasama. Nay, alam mo yan. Hindi ako ganun kasama. Alam ko may mali ako, pero hindi ako ganun kasama. Nay, alam mo yan. Oo nga. Alam mo yan. Yung ang anak mo naman nakakaawa. Nay, alam mo yan, Nay. Hindi ako naging madamot, Nay, nung kaya ko. Oo, Kahit noon, na wala ka pang asawa, hindi ka sinusuportahan ano, ko sila, pero Nay. ngayon, Pero wala noon, pa hindi silang wala ka pang naibabalik asawa, sa na akin. ano, Bakit puro ganyan? Bakit ako pa rin yung may kasalanan? intindihin mo yung anak mo, pag nasira na yung pag-aral ni ano, ng panganay mo. Kasi talaga, ma'am, kahit sa batas, ma'am, you have the responsibility to rear that child. Meaning, ikaw ay may responsibilidad na palakihin yung anak mo, hindi responsibilidad ni nanay. Kaya, wag na wag mo isumbat sa kanya na parang kasalanan pa niya. Bigyan ka namin ng pamasahe, punta ka dito, magpasorry kay mami mo, kunin mo anak nyo, at saka makipag-ayos ka. Mag-coordinate na ngayon yung team ng Wanted sa radyo sa inyo, bigyan kayo pamasahe, umuwi na kayo dito, kunin anak nyo, humingi na kayo pasensya dito kay nanay nyo. Wag na kayo magsumbat, okay? Sige po. Sige, maraming salamat, Ma'am Carmesita, at saka Ma'am Enriquita, no? Sige, ma'am, tutulungan po kayo namin. No? God bless you, ma'am.